Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So ito yung start ng one topic per vlog natin, ano. Experiment tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon si Vice Ganda, yung nag ba-viral ngayon ng mga videos niya. Unahin natin yung unang issue, no. Kasi may sinubmit sa akin si Sir, anong name mo, sir? Think Plus ba? Sorry, ako hindi ko natatandaan. Pero ito yung unang video. Yung regarding yung sa mga kasamahan niya. Ito si Lassie ba ito? Yung isa? Ito muna. Magagalit si Christy Fermin! Ang alam niya, magkakaaway tayo, sisirain niya yung narrative. Mawawalan sila ng content. Ba't kayo natin dito? Siyempre, hindi namin pwedeng ma-miss yung concert ko. Siyempre. Kaya na-appreciate ko, kahit busy-busy ang ating Pangulo sa Malacanang nandito pa rin siya. Bumati ka naman. Oo, si Senator Grace nandiyan ka. Bumati ka ng mahal na Pangulo. All our fellow Filipino. Akala ko si Willie Rebilla may ampo siya. Ay, oo. Para may ayusin lang po ako. Okay. Perfect. Imamasage lang po. Because this is a time of loving. Lahat tayo nagkakaisa. Fresh from the hate. Bumati naman po kayo. Sa lahat ng kababayan, magtulungan tayo. Mga putang ina nyo. Oh, magkali naman tayo ha. Hindi ako yon, dalawa sila. So yung mga content, pakikrap ha, yung nasa gilid, tatanggalin nyo ko, ititira nyo silang dalawa lang. Ba't kayo nandito? So ito yung unang banat niya, ano. Yung kay Christy Fermin. So, ang balita kasi di umano ni Christy Fermin ay magkakaaway sila. Tapos sasabihin ni Vice Ganda, Nandito magagalit si Christy Fermin! Ang alam niya, magkakaaway tayo, sisirain niya yung narrative. hindi, for me, no, yung ikinalat ni Christy Fermin na yun, hindi naman masisira ang narrative nun eh. Kasi, wala namang napoprove itong pagpunta nila dyan. Pwede naman kasi nangyari, magkaaway kayo before. Then, may imbitahan itong dalawa. 'Di ba? Or nagkaayos na kayo nung time na pumunta sila dyan. Now, skip tayo doon sa pinaka-controversial na ginawa ni Vice Ganda. Dito, okay lang to. Wala namang problema dyan eh. 'Di ba? Dito, ito yung controversial sa lahat. Marami na trigger na na supporter si President Duterte dito. Darling, hold my hand. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga putang ina niyo. Sa akin nga lang mamaya kukomentan ko, no? Magiging fair naman ako sa comment ko. So dahil diyan sa ginawa ni Vice Ganda na 'yan, maraming na-trigger na supporter ni President Duterte. Katulad nito ni Sir Malcolm Conlan, British pala to no? British citizen with Filipino family and netizen sa UK daw. So pinaliwanag niya dito yung tungkol kasi ang context nung joke ni Vice Ganda ay involve yung West Philippine Sea regarding sa China, 'di ba? Tapos yung pagkapunta ni President Duterte sa ICC, 'di ba? So minention dito na hindi lang naman daw nung panahon ni Duterte nagkaroon ng problema, bla bla. Ayoko makialam doon kasi baka mamaya magkamali ako ng sasabihin eh. Kasi hindi ko naman talaga alam
Yan topic na yan. Meron man akong alam regarding dyan sa West Philippine Sea, superficial lamang. Ano yung mga alam ko regarding do sa West Philippine Sea? Yung West Philippine Sea na yan, yung problema dyan ay umiiral na noon pa. Actually, natatandaan ko kahit panahon pa ni Ramos, napapag-usapan na yan. Natatandaan ko na yung Spratly na yan eh. Hanggang sa napabayaan. Diba? Panahon ni GMA, may problema pa rin dyan. Tumungtong si Noynoy. Diba? Nung panahon ni Noynoy, nagwa-water cannon na yung mga mangingisda doon. 'Di ba? Ay yung mga Chinese doon sa mga mangingisda natin. Then napunta kay Duterte, 'di ba? Medyo pala isipan lang sa akin bakit binuhos kay Duterte lahat ng sisi regarding doon sa China. Kilala nyo naman ako. Patas naman ako eh. Si Basti nga, 'di ba, tinitira ko din naman. Parehas lang 'yan. Medyo naguluhan lang ako sa part na yun. Anyway, hindi naman yun yung topic natin eh. Maybe may makakapagsagot doon sa inyo yung naging problem sa pakikitungo ni Duterte regarding sa China that time kasi parang pinili niya, no? Nakalagay kasi dito, ang foreign policy kasi ni Duterte nung panahon niya ay to be friends with anyone, na zero enemies. Well, hindi ko alam yon yung part na yon, pero doon tayo dadako do sa joke ni Vice Ganda. Ulit nga panoorin ko nga muna ulit. At makatwiran ba na magalit yung mga tao? Darling, hold my hand. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited waterbombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. DDS. CBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga putang ina niyo. Actually, no, yung joke itself corny eh. Hindi ito yung, kasi sometimes pag bumabanat si Vice Ganda ng pagbitaw ng joke, sometimes candid eh. Nag-a-adlib yan eh, on the spot eh. Ang kahinaan ni Vice Ganda, for me ha, pagka nag-joke yan ng scripted katulad nito, hindi siya, maybe, obviously may mga natawa eh, may mga tumawa eh. 'Di ba? Pero yung joke itself, parang sa akin medyo cringy, corny ng konti. Wala naman akong pakialam doon sa message. 'Di ba? Kasi yung sasabihin niya diyan ay kalayaan niya naman 'yan. Nasa demokrasya tayo eh. I appreciate democracy naman. Kung ano yung gusto niya sabihin, edi sabihin niya. Kaya lang, syempre may demokrasya din yung mga nasaktan na supporter neto. Kung kaya niya namang salagin yun, okay din lang naman. Kaya lang ito, no, personal opinion ko. Wala akong kukontrahin doon sa sinabi niya. Katulad doon sinabi ko kanina, na kalayaan niya lahat sa sabihin niyan. Kaya lang, kung ako as an audience, kahit na sabihin mong anti-Duterte ako, nanonood akong ganyan, ang gusto ko lang kasi tumawa ng tumawa eh. Kasi itong ginawa ni Vice Ganda kasi pagpo-provoke ito ng away. 'Di ba? Ngayon ang sasabihin ng iba, bakit si Duterte pag nag-joke na nakakasakit, tuwan-tuwa kayo, etc. O totoo nga naman. Kaya lang yung si Duterte hindi naman kasi komedyante 'yon. Nagkataon lang na presidente siya ng Pilipinas at gusto niya lang sabihin yung gusto niya sabihin. Kung mababa ang tingin nyo kay Duterte, bakit nyo ile-level yung sarili nyo doon, di ba? Now, kung pagdating sa entertainment nito as an audience, no, hindi ko sinasabing wag niyang gawin yan. Ipagpatuloy niya kung gusto niya. Ang sa akin lang, mas komportable akong tumawa nang walang issue. Di ba? Nang walang ganyan. Kasi, syempre, malay ko lang may ibang tao dyan na DDS. Na-offend dyan sa sinabi mo. Pwedeng mag-start ng riot yan. Yung ganyan. Buti, kahit papaano, madami-dami yata ang anti-Duterte nung gabing yan, di ba? Sometimes, no, iniisip din yung mga ilalabas na joke. Lalo na kung ang gagawin mong punchline maraming supporter. 'Di ba?
hindi, yes, na-exercise mo yung freedom of speech mo. What if nagdulot ng ng riot yan dyan? Hindi mo alam ang mentality ng mga panatiko. Hindi lang naman sa sa politics yan eh. Sa religion din, ganyan din, di ba? Ano pa ba yung may mga Nora versus Vilma? hindi mo kasi pwedeng i-underestimate yung yung pagiging panatiko ng tao eh. Okay yan siguro ginawa mo yan sa controlled environment, yung walang live audience, pwede, 'di ba? Ang magwawala lang naman doon yung makakapanood sa iyo sa cellphone, sa kaya lang itong ginawa mo kasi sa to na maraming tao eh. Parang medyo nag-alala din ako. Hindi ba sumagi sa isip mo 'yon? Parang napaka-careless nitong pag-isip mo ng joke na to. Inuulit ko ha, wala akong pakialam doon sa message ng joke niya. Totoo naman 'yon. Na siguro yung minamak niya, yung ginagawa niyang katatawanan, ginagawa din naman ni Duterte yan sa mga kaaway niya dati. Quits lang. Kaya lang, ang iniisip ko nga dito, katulad ng sinabi ko, parang wala siya sa lugar. 'Di ba? Pero kung the joke itself sa akin, bagsak din eh. Parang yung pag may props na ganyan, kasi kilala ko si Vice Ganda pag nagpapatawa to, nag-a-adlib ito. Matalino ito eh. Yung pagka nakaisip ng joke siya, yung biglang, hindi yung gantong pinaghahandaan. Hindi siya nakakatawa sa akin ha. Pero may natawa naman. Hindi naman ako lahat ng tao eh. Yun ay point of view ko lang naman. 'Di ba? Kung nakakasanayan yung mapanood to si Vice Ganda ang mga joke nito, out of nowhere, bigla lilitaw. Hindi ganito. Now, kung wala naman siyang nababiolate na batas dyan sa ginawa niya na yan, okay lang. 'Di ba? Sports lang. Wala, panapanahon yan eh. Panahon ni Duterte, ganyan din magbiro si Duterte dati noon eh. Kaya lang, si Duterte, hindi naman talaga komedyante yon. Ito kasi, entertainer to, si Vice Ganda. Kaya lang, sana binibigyan niya ng pag-iisip yung sasabihin niya. Kay Duterte, wala na tayong magagawa doon. Ganun talagang ugali nun. 'Di ba? Kinikriticize natin si Duterte dahil sa ugali niyang ganun. Ipakita natin na mas better tayo kay Duterte. 'Di ba? Just imagine hindi biro ang bilang ng mga Duterte supporter ha. Baka akala nyo nauubos yung mga yan. Naranasan ko yan yung panahon na inano ko si Baste, di ba? Ang dami nagalit sa akin, oh. 'Di ba? Paano kung hindi natin masabi majority diyan mga DDS sa audience mo? Wala, isa na inisip din natin, nilulugar din natin yung yung joke. 'Di ba? Live yan eh. Hindi yan yung nagshooting lang kayo sa pelikula na makokontrol nyo kung saan nyo ipapalabas. Pero okay lang. Kung wala naman siya nilalabag na batas at nakaraos naman wala namang Now, yung pinapanawagan na boycott sa'yo, kalayaan din naman ng tao yun eh. Di ba? Kaya lang talaga, bukod sa hindi nakakatawa, wala siya sa hulog. Parang ka-level ito nung ginawa mo naalala nyo kay Jessica Soho dati? Parang ganun. Kasi alam mo, ang karamihan kasi sa formula ng joke ni Vice Ganda, kahit pre-Duterte pa, bago pa panahon ni Duterte. Kasi ang tema ng joke ni Vice Ganda talaga nun, panlalait talaga eh. Doon siya, nakikilala eh. Kaya nga nung time na nauuso yan, nag-start yan, naging, siya sa Showtime, di ba? Sa judge sa Showtime. Kasi magaling siya magpatawa doon eh. Parang nilalait niya yung mga performer eh.
Doon sa suot ng performer, yung itsura ng performer, 'di ba? Isa rin ako sa natawa doon sa ginagawa ni Vice Ganda. Nagkaroon lang ako ng realization nung medyo tama na nung nagkatapat silang dalawa ni Tado. Nandito pa ba yung video na yon? Hanapin natin yun na. Vice Ganda. Aha. Ito, parang ano to eh. Mr. Tado! Lahi ng matatapang. Hindi bumagay yung pangalan nyo dun sa performance nyo. Kasi parang pang-gay yung... Ano pang gay? Ano yung masama sa pang gay? Dito ako nawala ng ano eh nung ginawa ni Vice Ganda ito dati eh. Kasi ganyan ka rin mag-joke eh. Ano ba yan, parang may mga sinasabi ka pa nga nung dati, parang kang kargador sa pier. O, pwede rin sabihin sa'yo, ano ba masama sa pagiging kargador sa pier? Ito yung isa sa pangit kay Vice din. Na kung game ka na makipagkulitan at the expense nung kahihiyan ng ibang tao, sports ka rin dapat, di ba? Parang hindi mo kinaya to eh. May problema ka ba sa mga bakla, Tado? Hindi naman. Just read my shirt. Ano nakalagay? Sabi ni Tado, di bali na ang magnakaw kaysa mamakla. Gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming bata ang nanonood at nakakabasa ng mensahe mo ngayon. Ang pagnanakaw ay masamang gawa na ikinukulong. Ang mamakla, walang nakukulong sa lalaking pumapasok sa bakla. Tandaan. Kaya dapat magmahalan tayo. O, magmahalan tayo. Dapat may respeto tayo sa kasarian, sa kagustuhan ng ibang tao. Lahi ng matatapang. Pinalampas na lang ni Tado eh, no? At ang pagiging bakla ay hindi kaduwagan. Ang mga lalaki, hindi lahat ng lalaking straight ay hindi bakla. Tandaan mo yan. Masyado na siyang pikon dito eh, no? Pag nagamit na yung pagbibiro regarding sa kasarian ng ano niya. Pero may explanation si Tado dun eh. Dun sa label nung damit niya na hindi naman talaga yun yung meaning. May tawag dun eh, dun sa ganun eh. Yan. Ang lalaking hindi marunong na tanggapin ang katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla. Tandaan mo yan. Ang mga gipit, sabading kumakapit. Buti na lang. Pero ang gipit, kung ganyan ang itsura, walang baklang magpapakapit. Ay, lahi na matatapang. Buti na lang may props kayo. Maski pa paano nadagdagan yung inyong mga pag-indak. Pero tapon nyo ng maayos yung props nyo ha. Etong score para sa inyo. Thank you, Tato! Pasensya na kayo ha, naging masyado talaga akong emosyonal sa pagkakataong naapektuhan talaga ako sa sinabi ni Tado. Gusto ko lang maging totoo at gusto ko lang itaas hindi lang ang sarili ko kundi lahat ng baklang nabubuhay sa mundo. At pati na rin lahat ng mga magulang na may anak na bakla. Gusto ko lang din sabihin sa kanila na walang nakakaya sa pagiging bakla. Okay. Paano yung mga nilait mo na kalbo, na maitim, na bungi, 'di ba? Na uri ng trabaho. Wala eh. Babagsak pa rin tayo dun sa ano mo eh. Ibig sabihin double standard ka. 'Di ba? Anyway, yan yung mga ano, yan, dito ako nag-start na medyo umano kay Vice Ganda eh. Hindi siya sports eh. 'Di ba? Paano tayo napunta diyan ano? Hindi kasi pinag-uusapan natin yung mga ganyang bagay. Kumbaga sa mga biruan na ganyan dapat game ka. Now, kung ikaw ngayon ay aanuhin ng humanda ka sa mga DDS siguro. Pagka ikaw na binalikan ngayon, 'di ba? Ganoon naman talaga yung ano yung batas tungkol diyan eh. Pero kung doon pagdating doon sa pagbibiro mo doon na nangyari doon sa concert mo, doon regarding doon sa jet ski na yon. Sa akin, kung mailulusot mo yon, edi walang problema. Now, kung may gagawa ng hakbang yung mga kalaban mo, right din nila yon. 'Di ba? Ganun lang yon.
'Di ba? Kaya mas maganda hindi kung willing ka naman no na kalabanin at hanggang end 'yon. Kasi mahirap talaga pag may ganyang katindi lalo na sa follower ni Duterte. Mas lalo na sa religion, 'di ba? Kahit hindi pa buo yung konteksto ng sinasabi mo, ano ka na talaga, pagbabantaan ka na. Well, 'di ba? Kung lalampas ng ng okay lang, di okay lang. Kung hindi na rin ako masusurprise na maraming magalit kay Vice Ganda. Wala panapanahon Panahon din ni Duterte, ganun din siya magbiro noon 'Di ba? Panahon ni Vice Ganda ngayon, 'di ba? Hintayin na lang natin mag-shift uli yung tides. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin regarding sa topic na to. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.